Curious ba kayo kung bakit laging may suot na mahiwagang headband si Klay Thompson? Actually, hindi naman talaga mahiwaga, pero iconic ang pagsusuot ni Klay Thompson ng headband na yun. Nagsimula ang lahat sa laro nila kontra sa Chicago Bulls noong October 29, 2018 na kung saan ay nagkaroon siya ng maliit na cut sa kanyang noo at para maiwasan ang pagturgo ay nilagyan siya ng headband. Sa laro ding iyon ay nagawa rin ni Klay Thompson ng 14 na 3-point record sa isang laro lamang. Hindi nakapaglaro noong nakarang season itong si Klay pero suot niya ang headband sa kanilang team photo ng 2021-22. At sa pagbabalik niya nga noong January ay suot pa rin niya ito sa kanyang pagbabalik court at simula noon ay kasama niya na ang nasabing headband sa bawat laro. Ngunit sa isang bahagi ng third quarter ng laban nila kontra sa San Antonio Spurs nang tumawag ng timeout si Coach Steve Kerr ay makikita na ibinato niya ang kanyang headband sa audience bench dahil na rin sa frustration niya siguro dahil sa puntong iyon ay 12 puntos pa lang ang naibubuslo niya. Pero matapos naalisin niya ang headband ay nagsimulang uminit si Klay Thompson. Dahil simula noon ay nakagawa lang naman siya ng 4 na 3. Dalawa dito ay bagong matapos ang third quarter at ang dalawa ulit naman sa fourth quarter. Bagaman kinapos ang Warriors ay nakapagtala pa rin siya ng 24 points sa laban na iyon. Ayon sa mga ulat na ang pagsusuot niya ng headband ay may kaugnayan din sa paghanga niya sa isang movie character na si Jackie Moon sa comedy movie na Semi-Pro. Nakamakailan nga ay na-meet niya in person itong si Mr. Moon sa katauhan ni Will Ferrell sa laban nila kontra sa LA Clippers noong March 8. Kaya naman makikita pa kaya natin ang headband na suot ni Klay Thompson sa mga susunod niyang laban? Mag-comment lang po sa inyong masasabi. Samantala, kinapos ang Golden State Warriors sa laban nila kontra sa San Antonio Spurs sa score na 110-108. Naging mainit ang laban, lalo na sa bahagi ng Warriors. Una ay ang frustration ni Klay Thompson na nagresulta sa pag-aalis niya ng kanyang headband. At sa natitirang 6 na minuto ng third quarter ay tinawagan naman ng 2 technical foul itong si Draymond Green na nagresulta nga sa pagka-eject nito. Nagsimula ang problema ng tawagan ng shooting foul itong si Green nang tangkain niya na i-block ang layup ni Devin Vassell, bagay na hindi kinatuwa ng Green. At may nasabi na mabigat na salita itong si Green dahilan upang matawagan siya ng unang technical foul na mas lalong kinainis ni Green at sinabi sa referee na isang terrible na tawag nga daw ito sa kanya. Pero lalong hindi nagustuhan muli ng referee kaya naman tinawagan na siya ulit ng ikalawang technical foul na nagresulta na sa kanyang pagka-eject. Maliban dyan sa mga huling segundo ng fourth quarter na kung saan ay tablang score sa 107 ay tinawagan nga ng 2 sunod na magkahiwalay na foul ang 2 koponan. Una ay ang foul kay Andrew Wiggins na hindi nga malinaw kung paano itinawag at hindi rin malinaw sa camera para sa isang review. Kaya naman napapunta sa free throw lane itong si Wiggins, ngunit nagmintis sa kanyang pangalawaan na nagresulta sa isa na namang foul galing naman kay Kevon Looney sa isang agawan sa bola pagkatapos ng free throw na nagresulta naman para sa 2 free throw para kay Jacob Poeltl na nagmintis din sa kanyang ikalawa. Pero nanaigang rebound ng San Antonio Spurs, resulta ng isang basket para kay Keldon Johnson na nagpanalo sa Spurs. Pero para kay Steve Kerr, ang 2 huling call ng mga referee na yun ay tinawag niya ngang kakatuwa. Dahil sa tila ba questionable ng mga tawag, overall ay naramdaman ng Warriors ang pagkawala ni Steph Curry sa lineup. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel ay huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at hit ang notification bell para sa more NBA update. Maraming salamat po.